Okay. Kamusta kayo guys? Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng video. Medyo wala pang nakakapag-views sa atin. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mga content patungkol sa pangyayari sa ating bansa. Especially sa ating politika. So ito, pasadahan natin guys. Nabasa ko from The Political Outlook. Ayan. At yung sinabi ni PBBM, President Bongbong. Pero ito guys, makakwento ko pala. Sa totoo lang si PBBM, hindi ko rin naman siya binoto. Kagaya nga sa mga unang video na sabi ko doon. Sa awa naman, lahat ng presidente na naiboboto ko, hindi na nanalo. Pero sabi ko nga, kagandahan kahit di nanalo yung mga binoto kong presidente, buhay pa rin ako. So yun, syempre mahalaga, dapat mag-submit tayo sa ating gobyerno, ating mga tagapanguna. Isa yan sa mahalaga susi para syempre umasenso yung bansa natin. Pero syempre, balanse, hindi ko rin naman sinabi na sunod-sunuran tayo lalo na pag nakikita na natin na mali. 'Di ba? So kaya nga may opposition. So marinig din tayo dapat kung may mga maling pamamalakad ang isang gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat tayo mga mangunguna no para i-criticize o minsan kina-curse pa nga. Yung criticism ano naman hindi naman masama mismo yung word na criticism. Minsan kasi yung pag-criticize nagiging negatibo na talaga to the point na wala na tayong ginawa kundi mag-criticize na lang, 'di ba? So sa government, mga tagapanguna natin sa administrasyon, mahalaga na suportahan natin sila, pag-pray natin sila. At kung may mali, sabihin natin, magpahayag tayo. At least pakarating sa otoridad or sa mga namumuno sa atin. Diba? Kaya nga, again, yun, umpisahan natin. Sabi dito ni PBBM, check ko lang. Ayan, sabi niya, magtulong-tulong tayo upang labanan ang korupsyon, labanan ang pag-aabuso sa tungkulin, at labanan ang pagyurak sa ating karapatan. So yun, hinimok niya, no? Hindi lang, siyempre, yung administration or administrasyon ni PBBM, bagkus lahat in-encourage niya na magtulong-tulong. Minsan maiisip natin, no, pagka narinig mo tong ganito, magiging negatibo na naman din yung sasabihin ng iba. Diba? Parang sabihin, anong possible na sasabihin dito? Tulong-tulong tayo, wala nang mangyayari dyan, ganyan-ganyan. Bla bla bla. Hindi naman yan, hindi na mawawala yan, sistema na yan. Hindi naman yan, hindi na masusolusyonan yan. Nakakalungkot pagka ganun yung ating mindset. Tayo mismo nawawala na tayo ng pag-asa sa sarili nating bansa. Kaya nga tayo nandito, isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon humihinga tayo, para may gawin. Diba? Para may maiambag sa ating mahal na Pilipinas. So, ibig sabihin, actually kasi sa totoo lang, na-imagine ko, ang pagiging presidente guys is 6 na taon lang, di ba? Nakakalungkot, pagbaba ng isang presidente, itong mga recent president, no? Mga nagdaan, laging kinakasuhan na lang. Pero syempre, sabi ko nga, kung valid naman din talaga, lalo na kung naging korap ang isang administrasyon o isang presidente, dapat naman siyang panagutin. Kaya lang sa kabilang banda, is imagine niyo kung yung presidente matino and yet
sa panahon nga natin maraming naninira, nakakalungkot pagka yung tao, yung presidente na naglingkod, ang sinasabi ko dito, possible na maging presidente natin to sa future. Kung may presidente na talagang maglilingkod ng tapat, sa panahon natin ngayon, ang daming basher, ang daming kumakalaban sa'yo kahit tama naman yung ginagawa mo. Pagkatapos ng termino mo, ikaw naman yung kakasuhan. Actually, hindi lang possible na mangyari sa presidente, di ba? Kahit sa mga nasa baba. Let's say, pulis ka, nakikita natin yan di ba? May mga matitino, pero sila pa yung nadidiin. Di ba? So, ang presidente hindi niya kayang baguhin yung bansa sa loob ng 6 taon. Kaya hinimok niya lahat magtulungan. Kasi imagine niyo yung sistema ng korupsyon sobrang broad. Napakalawak, napakalaki. Imagine niyo guys, kung mas marami ang hindi matino, ma-overpower nila yung matitino. At yung hindi matitino na to, yung iba dyan, at yung matitino, at yung matitino na to, dahil mas, na-overpower sila na itong hindi matitino, kung hindi man lahat, mangilan-ngilan sa kanila, magiging tahimik na lang. Diba? Kasi sila pa yung babalikta rin. So, mahirap maging presidente, imagine niyo guys. Kung iilan lang silang lumalaban sa corruption, iilan lang to. Iisipin ng mga taong corrupt, iisipin ng mga taong nasa sistema na yan, bulok na sistema na yan, iisipin kaagad nila. Ilang taon lang yung presidente na yan. Kinalauna niya, susunod yan. Ang mananalo, pag nanalo, yung kaalyado natin, ganun, di natin pwedeng isa-isang tabi yung ganong thinking ng mga politiko, di ba? Ilang taon lang naman yan di ba? Pag nanalo yung patakbuhin natin to. O pag nanalo to, go na ulit tayo. So yun yung kahalagahan na dapat alam natin. Mag-participate tayo guys. Huwag tayo maging passive. Lalo na pagdating sa kinabukasan ng ating bansa. Huwag tayong magpawardi-wardi lang kasi sa totoo lang future ng mga susunod na henerasyon. Hindi ng mga anak nyo, ng mga apo. Diba? So ngayon pa lang mag-invest na tayo, magkaroon na tayo ng discernment sa lahat ng desisyon. Sa lahat ng pakikinig, lalo na sa panahon ngayon, social media. Kung ano yung napapakinggan natin. Huwag kagad tayong maging bias. Kasi doon mag-uumpisa talaga yung yung mali sa atin Pagka hindi na tayo nakinig sa lahat ng party or ng sides. Pagkat pinakinggan lang natin at nagbingi-bingihan tayo sa isang side lang, ano magiging problema? Kasi lahat nung gagawin o sasabihin ng sinusuportahan natin, lahat na tama. Diba? Kasi sinusuportahan nyo sila Pero kung ang magiging foundation natin is mahalin yung Pilipinas, naniniwala ako nasa right track tayo. Kasi kung hindi ka taga-suporta ng isang tao, o let's say may sinusuportahan ka, pagka may mali siyang nasabi, may discernment ka na. Diba? Hindi mo nasasangayunan yun. Ay hindi, kahit sinusuportahan kita, mali ito Diba? Mas mahal ko yung bansa kaysa sa'yo. Diba? So sana ganun. Ngayon, paano natin sa simpleng tawag dito, sa simpleng way, paano tayo makakatulong para labanan yung corruption? Sa akin, ang iniisip ko lang, siguro sa pinakasimpleng way ko bilang ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino. Sa akin lang naman to, opinion ko lang. Kung sino yung mga nadadawit, lalo na especially ngayon, di ba? Maraming mga lalabas sa pangalan niya. Kung sino yung mga nadadawit,
Although, hindi naman natin sigurado, wala tayong ebidensya, pero maging questionable na kagad sa atin yun. Markahan na kagad natin yun. Di ba? Kasi in the first place, bakit na dawit yung pangalan mo? Again, discernment. Tignan din natin kung talaga bang dinawit lang, sinadya. Kasi malalaman at malalaman naman natin yun eh. Di ba? Kung sinisiraan lang yung tao. Ano eh, napakalaki na ng ano eh, ng napakalawak na ng social media, ng internet. Hindi ko sinabing gugulin natin yung oras natin para doon lang sa bagay na yun. Pero, alam niyo yun, kung talagang involved tayo, may care tayo sa nangyayari sa ating bansa, ano ba naman yung simpleng research din, di ba? At kung dawit, markahan natin, tignan natin, pag-aralan natin kung talaga bang may probable cause or talaga bang may ebidensya dito sa tao na or politiko na tinutukoy na corrupt or involved sa corruption, di ba? So, sa akin yun yung isang simpleng paraan para ako makakatulong. Kasi hindi naman natin, kung iti-take natin literal ito, hindi naman natin magagawa yun dahil kung sila nga nasa taas, hindi nila malabanan eh. O nahihirapan silang labanan. Pero sa atin, na mga nasa baba, very powerful yun. Na ang paglaban natin sa corruption eh, syempre yung nai-involve sa corruption, huwag nating hayaang manguna. Huwag nating hayaang mamayagpag. 'Di ba? Yung mga bagay na ayun ang nakakalungkot kasi guys, kung hindi man lahat, marami, na pag nakita nila isang politiko, maraming pinamimigay, maraming tinutulong. Pagka dumating yung sakuna, pag dumating yung kalamidad, nakikita nyo yung politiko parang superhero. Isipin nila, ito ang daming itinulong nito eh. Ito actually guys, hindi extraordinary yun. Typical yun, normal yun. Nakakalungkot, nagmumukha silang superhero kasi para sinusuppress kasi talaga nila yung pagtulong eh, 'di ba? Imbis na normal nangyayari lang pagka may kalamidad or may let's say bagyo, nakikita natin, 'di ba? Mga politiko may mga pangalan 'yan. Tapos ang nakakalungkot pa, isa sa mga nakakalungkot sa side natin ng mga nasa babang mga nilalang mga tao. Pag yung mga politiko, may mga politiko na tumutulong na hindi naglalagay ng pangalan nila, hindi at tumutulong sila, may mga ginagawa naman. Ayun pa yung natatag na walang ginagawa. 'Di ba? Ngayon, ang nangyayari, nagiging basihan tuloy ng tao kung sino yung mga naglalagay ng mga pangalan para makilala nila. Hindi ba nasa mindset na natin yun guys? Hindi kaya tayo yung may mali din? Kasi we allow these politicians, tayo yung nag-i-encourage sa kanila. Minsan sasabihin natin, trapo yung mga yan. Kita mo, tutulong sa lagay yung pangalan. Nakakalungkot kasi pag hindi nilagay yung pangalan, hindi malalaman kung sino yung politiko na yun. Hindi ba? Isipin natin maigi yun, no? So, kaya sabi ko again, discernment. Pwede naman nating malaman eh. Pwede naman nating malaman yung tao niyo kung tumulong yun o hindi, eh, 'di ba? Pero wag nating hikayatin by our words kasi nahihikayat sila, eh, 'di ba? Parang okay, baka hindi malaman nitong mga tao na to na ako yung tumulong sa kanila, palagyan mo ng pangalan ko. So, ayun. Again, ito lang yung gusto kong bigyan ng diin, no? Tulungan natin sa simpleng paraan, simpleng way. Lalo na sa panahon ngayon, napaka
napakadelikado na ng mundo. Lalo na titignan natin sa Pilipinas, kahit saan tayo tumingin. Wag nating isisi sa gobyerno yung mga nangyayari sa ating bansa. They are not superheroes. Magtulungan tayo. Tayo rin may gagawin, 'di ba? Lahat tayo may tawag dito. May responsibilidad sa bansa natin. Gawin natin yung simpleng magagawa natin. Kung talagang mahal natin yung bansa, di ba? Sabi ko nga ano ba naman yung paglalabas ka? Ano ba naman yung imbis na itatapon mo sa maayos o sa tamang lugar yung basura mo, minsan tinatapon mo lang sa labas. Di ba? Minsan sa kalsada mo lang. Minsan makakakita ka. Saan? Dura ng dura. Diba? Kung talagang mahal mo yung bansa mo, kahit walang naninita sa'yo, tawag ng disiplina. Pagdating sa batas trapiko, kahit walang nakatingin na nanghuhuli o nang tatrap, para ka mahuli, sunod tayo sa batas. Diba? Hindi yung magiging isip namin, wala naman nakakakita eh. Hindi ganun. So, simulan natin sa atin. Isipin natin yun, tulong na natin yun. Kung ano yung magagawa natin, simpleng pamamaraan para sa bayan natin, sa community natin. Huwag nating hintayin na makita pa tayo ng mga tagapanguna o mga namumuno sa atin. Unahin natin sa sarili natin. Kung nasaan tayo, gawin natin. Simplihan lang natin. Make it a habit. Sabi nga dati nung isa sa mga boss ko sa trabaho, sabi niya gano'n, yung mga bagay na gagawin mo na hindi ka sanay gawin, make it a habit. Sabi nga gano'n, gawin mo ng gawin hanggang sa masanay ka na. So unti-unti, kung di tayo sanay, unti-unti, eventually masanay din tayo, guys. So merong wait lang guys, bago tayo magtapos, bigla ko lang naalala. Meron akong isang paboritong quote. Wait lang para hindi ako magkamali. Wait lang. Kalimutan ko na kasi ito eh. Hindi ko nakita. Pipilitin ko na lang mag-paraphrase. Wala rito. Pero ito, sige sabihin ko na, hindi ko makita. Pala pinirepair ko. Sabi ni Edmund Burke. Kaya na lang mag-search. Pero sabi ni Edmund Burke, yung mundo daw natin nagiging delikado, no? Hindi dahil sa mga masasamang tao, kundi yun, sige, yung pala buti naalala ko. Sige, ito guys, wait lang, patience lang. Ayun, yun. Tayo nakita ko na. Sabing ganun ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. So, ibig sabihin, di ba? Para daw ang kasamaan mangyari, hayaan natin na yung mga mabubuting tao walang gawin.
So, yun. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Babush.